What's up mga ka-lovely friendship? Mega love shout out po sa inyong lahat, most especially po sa lahat ng mga kasambahay na nagtratrabaho dito sa gitnang silangan. Saan mang lupalop po kayo ng Middle East naroroon, magandang araw, magandang gabi, mabuhay po tayong lahat. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ng ating channel. Sana'y suportahan pa po ninyo ako, ma-reach ko yung goal ko na 1,500 subscribers. Maraming salamat po. Siyempre, this is Jonah. You are watching the Kasambahay Story. Sa mga videos natin, gusto natin pag-usapan yung mga kwentong kasambahay. Kaya kung gusto mo ng ganitong topic, huwag mong halimutang i-like, share, subscribe. Siyempre, kalampagin mo na rin yung kampana dyan para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Ayan, kamusta po kayong lahat? Ganap for today habang nag-aantay tayo na matapos yung ating lulutuin ay makipagkwentuhan muna kayo sa akin, guys. Kamusta po kayong lahat? Yan, nabalitaan nyo na ba yung nakakalungkot na balita? Yung kaso ng dalawang kasambahay na umabot na sa Senado. Humihingi na ng tulong yung kamag-anak ng dalawang kasambahay na nagtrabaho dito sa gitnang silangan at sa kasamaang palad ay pumanaw po sila or namaalam ng tuluyan. Napakasakit isipin naman na yung nangangarap na kasamahan mo ay ganun yung kinahinatnan niya. Okay, paano ba natin maiiwasan na dumating tayo sa point na ganito? Yung ilang days pa lamang silang na-deploy ay namatay na itong dalawang kabayan natin, si Miss Julene and Riolyn. No? Namatay yung isa ng June and yung isa ay by July nitong taon lamang po. So, bakit ganon yung pangyayari? Ano ba natin maiiwasan na humantong tayo sa ganitong eksena? Sana may mapulot na idea yung mga aspirants natin na magpupunta or nangangarap din magtrabaho dito sa gitnang silangan. Kasi alam naman natin, guys, na gitnang silangan ay isa sa pinakamabilis ang deployment na walang babayaran yung worker, nasasagutin lahat ng employer at ng agency yung mga major expenses. Ayan. Paano natin maiiwasan na humantong tayo sa mga ganitong sitwasyon? Although hindi naman natin maipredict ang future, pero pwedeng iwasan. Okay? Sana po ay kapulutan natin ng konting idea yung uusapan natin ngayong oras. Ayan, una po sa lahat, mga ka-friendship, alam ko po na karamihan ay nangangarap ding mangibang bansa, magkaroon ng trabaho para magkaroon ng mas magandang buhay in the future at maibigay natin yung mga kagustuhan din ng mga anak natin. Pero bago pa sana natin isipin yun, kailangan i-evaluate muna natin yung sarili natin. Talaga bang kaya nating mag-ibang bansa at lumayo sa ating pamilya? Yun yung pinaka number one talaga na kailangan mong gawin bago ka pumirma ng kontrata at mag-proceed sa iyong application. I-evaluate mo muna ng 100 times yung sarili mo. Kaya mo ba talagang malayo sa pamilya mo, sa mga anak mo, alang-alang sa pangarap mo na maiahon sa hirap yung family mo? Kung ang sagot mo ay oo, make sure na oo talaga. Kasi kaakibat ng paglayo mo, kaakibat ng magandang sweldo mo sa pangingibang bansa, syempre, meron dyan yung hindi mo alam yung sitwasyon na daratnan mo. Kung mabait ba yung amo mo, malupit ba yung amo mo, mabigat ba yung trabaho mo. Kaya kailangan lagi mong isaisip bago ka pumirma ng kontrata mo
tanungin mo muna ng 100 beses ang sarili mo, kaya mo ba talagang lumayo sa comfort zone mo? Kaya mong magsakripisyo na malayo sa asawa at sa anak mo? Okay? Yan yung pinakauna. Pangalawa, so nakapag-decide ka na talagang gusto mong mag-abroad, gusto mong maggitnang silangan. Pangalawang dapat mong i-evaluate ay yung health status mo. Yung health status mo, wala ka ba talagang karamdaman? Ikaw ba talaga ay fit to work? Or meron kang karamdaman na kailangan mo ng gamutan? So, yun ay dapat mo ring pag-isipan. Pagtuunan mo po ng pansin ang iyong kalusugan. Okay? Dahil pag nandito ka na po, hindi po sa lahat ng pagkakataon ang iyong magiging future na amo ay magiging concern sa health status mo. Maaaring ikaw ay dalhin, ipa-check up kung nagkasakit ka. Maaari ding hindi kasamahan ng employer mo. Maraming ganong sitwasyon dito sa gitnang silangan. Kung kaya, habang nandyan ka pa lang sa Pilipinas, i-evaluate mo ng maayos ang sarili mo kung okay ba talaga ang kalusugan mo. Okay? At kung halimbawang nag-proceed ka na sa application, nakapag-medical ka na, at meron kang pending sa iyong medical, huwag kang magagalit sa mga doktor, sa clinic na pinuntahan mo, or sa agency mo. Bagkus, sumunod ka na lamang kung ano ang prescription ng iyong doktor. Kung halimbawang binigyan ka ng 2 weeks na gamutan, kailangan mong maggamot. Dahil hindi ka nila pinipending dahil sa gusto ka nilang magbayad sa kanila. Pinipending ka nila dahil merong hindi okay sa katawan mo. Halimbawa, pending ka sa ihi, or pending ka sa dugo, sugar, mataas ang BP mo, pinending ka. Hindi ka pinending dahil gusto nilang magkaroon ng pera sa'yo. Pinipending ka ng mga medical laboratories na to, ng mga clinic na to, dahil hindi ka pwedeng i-deploy na merong hindi okay sa katawan mo. Dahil kung dineploy ka na may nararamdaman ka, maaaring matrigger ito pagpunta mo dito sa gitnang silangan. Iisipin natin palagi, mga ka-friendship, iba ang nakasanayan nating klima, araw, oras ng pahinga, pagkain dyan sa Pilipinas. Kumpira kapag nandito ka na. Kung ikaw ay dineploy na merong karamdaman at ikaw ay nanibago dito sa pupuntahan mo, maaaring ikaw po ay matrigger. Matrigger or lumala yung karamdaman mo na pinending nila sa Pilipinas. Kaya kung may mga pendings po tayo, kailangan i-evaluate mo pa rin yung sarili mo kung mag-go ka ba or magstay ka na lang. Okay? Napakaraming factor ang dapat nating isa-isip bago tayo mag-proceed sa ating application. Okay. Nandito na tayo. Nangyari na yung nangyari sa mga kababayan natin na to. Siyempre masakit. In behalf ng mga kasambahay dito sa gitnang silangan, siyempre nakikiramay tayo sa family. Bakit nga ba, no? Ilang days pa lamang sila na di-deploy dito sa Middle East ay ganun na yung kinahinatnan nila. Dahil maaaring meron nga talaga silang karamdaman na sa Pilipinas, nagtungo sila dito, na-trigger yung sakit nila, at yun yung naging cause ng death nila. Kasi ayon nga sa authorities dito, ang cause of death is natural death. So, maaaring sa karamdaman, sakit. Pero, sana naman, panawagan po
sa mga agency, mga recruitment agency dyan sa Pilipinas. Kung ang worker na dineploy po ninyo ay nagre-reklamo na hindi na niya kaya or merong kakaiba doon sa employer niya sa unang araw o pangatlong araw o isang linggo pa lamang ng worker, huwag nyo nang pagalitan. Huwag nyo nang puwersahin na magstay pa yung worker doon sa employer kung hindi siya komportable. Dahil ayon din sa napanood nating balita, nagreklamo na una pa si Kabayan. Nagsabi na siya sa kanyang agency na medyo malupit ang anak ng employer. Nagpasaklolo na po sa Senado ang mga pamilya ng 2 OFW sa Saudi Arabia na nasawi noong Hulyo. Nagkakape siya, itinapon ng anak ng amo yung baso po. Kaya sabi ko niya, masama rin po ugali nung yung mga bata. Po sinalak yung pinto. So sa mga baguhan, sa mga first timer, kung ganito yung klase ng employer na madadatnan nila, yung palasigaw, palabagsak ng gamit, syempre yung first timer na worker, magugulat yan, magkakatroma, hindi yan sanay na ganun pala yung employer niya. Kapag ba ikaw ay na-trauma sa isang bagay, hindi ka nai-stress. Syempre nai-stress ka. Nagkakaroon ka ng anxiety, magkakaroon ka ng depression. Kapag ba ikaw ay na-stress, hindi ka magkakaroon ng sakit. Hindi po ba kadalasang sanhi ng ating mga sakit-sakitan ay dahil sa stress? Nagigets nyo po ba yung gusto kong iparating? Kung tayo po ay palaging nai-stress sa ating workplace, palagay nyo po ba ay healthy ito para sa katawan ng worker? Di ba po? Hindi. So meron at merong factor na magko-contribute sa pagbagsak ng katawan ng worker. See? Sige, sabihin na natin natural death. Natural death na cardiovascular accident o na atake sa puso. Sa palagay nyo ba yung stress walang contribution sa heart attack? Ang stress po ba walang contribution sa high blood pressure? Well, lahat po ng ito ay factor para magkaroon ka ng karamdaman or sakit. See, pag natutroma yung katulong, huwag nyo na siyang pagalitan. Kung nagsabi siya na wala siya, sana, panawagan ko talaga to. Panawagan ko talaga sa mga recruitment agency at sa ating government na itong pangyayari na to ay kapulutan ng aral. Na kapag nagsabi na sa inyo yung worker na, ma'am, hindi ko na po kaya dito, medyo malupit po yung amo, umaksyon na po kayo agad. Kung gaano sana kabilis yung action ninyo during deployment dahil nagbayad na si employer, ganun din po sana kabilis yung action ninyo at pagmumonitor ninyo sa inyong worker. Di ba po? Ganun naman sana dapat. Yung mga ibang employment or recruitment agency, sinasabi nila, minomonitor namin yung mga workers namin. Hindi sa lahat ng pagkakataon na monitor ninyo. Minsan pinapagalitan nyo pa, sasabihin nyo na homesick ka lang. Magtiis ka muna ng 3 months. Kung ano-ano pa yung mga gusto ninyong sabihin doon sa worker. Na hindi nyo alam, dumadagdag rin lang po kayo sa stress ng worker. Ngayon, diba? Nakakadismaya na isipin na ganun yung sinapit ng 2 worker. Humingi po sila ng tulong sa inyo, pero hindi na aksyonan agad. Yun po yung masakit na part, na deploy yung mga recruitment agencies, pero pagkatapos
karamihan napapabayaan, hindi na monitor ng regular. Sana naman kung nag-request ang family or humingi ng tulong yung worker, bigyan niya agad ng pansin. Tulad din ng isa, nilalak daw ng si Miss Riolin, nilalak ng employer. Totoo po yan. Marami pa po sa mga employer ang gumagawa niyan. Nilalak ang kanilang bahay, kanilang gate, ang kanilang main door dahil sa takot na sila ay layasan ng kanilang mga katulong. Bakit sila natatakot na layasan ng mga katulong nila? Dahil mayroon rason. Marahil malupit po sila, or marahil may katulong na silang nauna at sila ay nilayasan, or nakarinig sila ng lumayas na katulong. Hindi lalayas ang mga worker kung sila ay naaalagaan. Lumalayas ang mga worker kung nalalabag yung mga karapatan nila. Umaalis ang mga worker kung hindi nasusunod ang kontrata. Ang kontrata ang isa sa pumoprotekta sa mga workers na napapadpad dito sa gitnang silangan. Pero kadalasan, ang kontrata hindi nasusunod. Minsan pa, mismong agency ang nagsasabing wag nang sundin kung ano yung nasa kontrata, gaya ng day off. Wag nyo tong ikaila. Dahil based sa sarili naming experience nang galing mismo sa aming mga amo na mismong agency sa Pilipinas ang nagsabi na bakit ka nagbibigay ng day offs sa katulong mo. Well, karapatan ko yan dahil isa akong manggagawa, hindi ako alipin. Okay. Siyempre kung hindi ka magkaroon ng tamang pahinga, tamang pagkain, overwork ka, saan pupunta ang katawan ng worker? Kaya lagi ko pong sinasabi, kung hindi nyo na kaya, magpaalam kayo sa agency nyo. Gumawa kayo ng paraan para mapauwi kayo or umuwi kayo sa sarili ninyong pera kung hindi nyo na talaga kaya. Huwag nyong hantayin na ganitong mangyari sa inyo. Karamihan talaga sa mga agency natin dyan sa Pilipinas, papahirapan pa yung worker bago makauwi. Most of the time, kailangan na balido or valid talaga yung reklamo para lang maaksyonan agad. Kaya nananawagan po ako na kung hindi na kaya ng worker, huwag nyo na po sanang ipilit na magtrabaho pa si worker. Kasi hindi na po siya comfortable. Kung hindi na komportable, hindi healthy yun para sa isang trabahador. Dahil ang stress, magkukose yan ng pagbagsak ng katawan. So sana po panalangin natin na mabigyan ng tamang hustisya or hustisya kung hustisya man yung pangyayari na to sa ating kababayan, ay naway makamit nila kung ano yung para sa kanila. At sana maging aral din sa ating mga recruitment agency na kung gaano kayo kabilis mag-deploy, ganun din po sana kayo kabilis mag-rescue ng mga worker ninyo. At higit sa lahat, huwag nyo na pong i-force na magtrabaho yung worker kung hindi na siya komportable doon sa lugar na pinagtatrabahuan niya. Para po, hindi na po maulit yung ganitong sitwasyon. Naway umabot sa mga kinauukulan or mabigyang pansin itong kaso nga na to. Kasi marami sa mga kababayan natin yung nagko-complain na na-overwork sila, kulang sa tulog, kulang sa pahinga, wala pa silang day off. Yung pagkain nila, kulang-kulang. Minsan, sa muli na lang yung ipapakain. Minsan, pinaglulupitan ng amo, nilalak yung mga gate nila, walang freedom na makipag-ugnayan sa embahada or sa pamilya nila sa Pilipinas. So sana itong ganitong kalakaran mabigyan na ng pansin para hindi na maulit yung kaso na namamatay ng mga worker
dito sa gitnang silangan. Maraming salamat po at naway may napulot kayong konting idea sa ating video na to. Evaluate nyo ng mabuti yung mga sarili ninyo bago kayo pumirma ng kontrata. Dahil kung nandito na kayo, kadalasan, hindi ganon kadaling umuwi. Papahirapan pa tayo ng agency natin, ng employer natin. Kasi nga iniisip nila, sila yung gumastos para sa deployment natin. And syempre, kung may karamdaman kayo, tignan ninyo na i-take ninyo kung ano yung sinabi ng doktor na gamutan bago kayo i-proceed yung application. At tignan nyo din yung health status nyo kung talagang okay. Dahil talagang maninibago po kayo dito pagpunta ninyo dito sa gitnang silangan. Lagi nating isa sa isip na ang stress ay malaking factor yan para bumagsak ang iyong kalusugan. Okay? Kung sa Pilipinas hindi ka sanay na nabubulyawan, dito palagi silang nasigaw, baka hindi mo kayanin mag-cause ng stress sa'yo yun. Kaya 100 times bago ka pumirma kabayan, pag-isipan mo munang mabuti. Ayan, sana may napulot tayong konting idea and magdasal lamang po tayo palagi. Pagpatuloy kung ano man yung simulan nating maganda. Lagi po kayong mag-iingat mga ka-friendship. Hanggang sa muli, ito po si Jonah, ang inyong kasambahay. Bye!